umaga mga bata. Magandang umaga rin po, Guro. Bago kayo umupo ay pakipulot ang inyong mga palad sa mga gilid. Yan, pwede na kayo umupo mga bata. Ngayon mga bata ay meron akong ininda ditong larawan. Suriin ninyo kung anong mapapansin ninyo sa larawan mga bata. Mga bata, anong napapansin ninyo sa unang larawan? May isda. Ano pa mga bata? Mga Okay, sinawang tao, Guro. Okay, magaling. Ngayon naman mga bata, sino ang nasa pangalawang larawan? Imagine. Okay, Lailani. Si Lapu-Lapu po. Sa tingin niya mga bata, ano kaya katungkulan ni Lapu-Lapu noong unang panahon? Okay, Lailani. Siya po ang nakipagdigma para mabawi yung Pilipinas. Okay, magaling. Sa pangatlong larawan mga bata, ano ang inyong napapansin? Maluha ko ng bahay. Magaling. Ano pa mga bata? Mga sinawang ng tao. Magaling. Ang mga inyong mga nasuri sa mga larawan ay merong kaugnayan sa ating talakayan ngayon. At ang ating talakayan ngayon ay tungkol sa pamahalaang barangay. Mga bata, kapag naririnig ninyo ang salitang barangay, anong pumapasok sa inyong isip o anong inyong nag-isip? Lailani? Kung saan tayo nakatira at lumaki. Magaling mga bata. Ngayon naman mga bata, meron ako ipapanood sa inyong video. Ngayon naman mga bata, meron akong inandang video ngayon dito. Ngayon mga bata, suriin ninyo kung ano ang mga nasa loob ng video at sabihin ninyo mamaya sa akin sa aking mga katanungan to. Okay ba yan? Opo. Ang bawat pamayalang binubuo ng 30 hanggang 100 pamilya na pinamumunuan ng isang dato o raha ay tinatawag na barangay. Ito ang batayang unit ng pamahalaan ng ating mga ninuno. Ang salitang barangay ay hango sa salitang Malayo na nangangahulugang bangka. May paniniwalang sa bangkang ito sumakay ang mga unang taong nakarating sa ating bansa. Sa kalagayang panlipunan ng mga unang Pilipino, ang bawat barangay ay may sarili at malayang pamamahala kahit walang matatawag na hari o pinakapinuno ng lipunan. Ang bawat barangay ay may kanya-kanyang pinuno at batas na umiiral. Dato ang tawag sa pinuno ng barangay. Ang namumuno naman sa higit na malaking barangay ay tinatawag na raha o lakan. Siya ang nagsisilbing tagapagbatas, tagapagpagana at tagapag. Siya rin ang itinutuloy ng punong militar sa pamayanan. Sa pagpili ng dato, tinitingnan ang kanyang lakas, tapat at tatag upang matiyak ang kanyang kakayahan ay pagtanggol ang kanyang barangay laban sa mga kaaway. Ang mga tao sa barangay ang pipili ng bagong dato, ngunit siya ay dapat na ang pinakamayaman, pinakamatisig, pinakamatapang at pinakamatalino. Malaki ang bahaging ginagampanan ng matatanda sa barangay, kaya may konsehong binubuo ng matatandang mamamayan ng barangay na tinatawag na Council of Elders. Sila ay katutulong ng dato sa paghuhukom, paggawa ng batas at pagpapasya sa mga bagay na nangyayari sa barangay. Maayos ang ugnayan ng mga tao sa barangay. Sila ay tulong-tulong na gumagawa, nagtatamayan sa panahon ng pagipitan at sama-samang nagsasaya sa panahon ng mga halagang pagdiriwang sa tribo. Nagkakaroon ng relasyon ng isang barangay sa isang pang barangay dahil sa komersyo o kalakaran, kasunduan sa pakikipagkaibigan at makikiisa. Ang kasundong ito ay pinagtitibay ng sandugo. Ang sanduguan ay isang ritual na ginagawa ng dalawang pinuno sa isang lugar kasama ang kanilang mga nasasakupan. Titiwain ng dalawang pinuno ang kanilang bisig at ang dugong aagos sa kanilang sugat ay ilalagay sa isang lalagyan o kaya naman ay ihahalo sa alak sa kaiinumin bilang simbolo ng kanilang pag-iisa. Nangungulagan itong kapwa sila nagpapailalim sa mga batas o kautosan tinakda ng barangay ng kanilang nasasakupan. Mayroon namang pagkakataon nagkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga barangay. Ilang dahilan naman ito ang paghihiganti, pagpatay ng walang kadahilanan, pagdukot sa asawa o palalaki sa kabarangay. Ang mga kaibigan, huwag mong kalilimutan pindutin. So, magaling mga bata. Ngayon mga bata, tungkol ulit sa ating talakayin. Sa barangay. Magaling. Ngayon mga bata, saan nagmula ang salitang barangay? Bangka. Magaling.
Ngayon mga bata, sino ang namumuno sa isang barangay? Dato. Ano naman ang tawag sa mas mataas sa dato o humahawak sa mas malaking barangay? Lakat. Magaling. Ano ang mga batayan upang ikay maging isang dato? Mayaman. Ano pa mga bata? May kakayahan, malakas. Magaling. Ngayon mga bata, ilan ang binubuo ng mga pangkat upang makabuo ng isang barangay? Okay, may dali. Binubuo ito ng may 100 o mahigit pa sa 300 na tao. Okay, magaling mga bata. Ngayon mga bata, ano ang tawag sa pakikipagkasundo ng mga dato sa kanyang kapwa dato? Okay, Ang Lailani. pagsusugat ang pagsusugat sa kanilang kamay at iinumin nila to bilang isang kasunduan. Okay, magaling po. Ito ay tinatawag na sanduguan. Ngayon mga bata ay hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ang unang grupo ay bago ko pala sabihin sa inyo, ang inyo munang gagawin ay magdidisenyo kayo ng makabagong barangay. Ngayon, sa unang grupo, i-drawing ninyo ang gusto nyong barangay. Sa pangalawang grupo naman ay gagawin naman ninyo kung anong uri ng barangay ang gusto ninyo. Paliwanag ba mga bata? Opo. Ngayon mga bata, tapos na ba kayo? Opo. Ngayon mga bata, tungkol saan ang ating talakayin? Pamahalaang barangay. Sino ulit ang namumuno sa isang barangay? Dato. Ano ang tawag sa mas mataas o kumahawak sa mas malaking populasyon sa isang barangay? Lakan. Galing. Ngayon mga bata, gusto kong sumulat kayo ng inyong refleksyon tungkol sa barangay. Tapos na ba kayo mga bata? Tapos na po. Okay, mukhang marami kayong natutunan para ngayong araw. Ngayon mga bata, hanggang dito na lang ang ating klase ngayon. Paalam na mga bata. Paalam na po, guro.